Magandang araw po mga kababayan. Naku po, pag-uusapan po natin ang pagiging ambisyosa nitong si Risa Hontiveros na nangangarap pa rin na maging presidente pagdating ng 2028. At sinasabi po mga kababayan po natin na kapag mag-unite daw po sila ng mga tangalista, loyalista, itong mga dilawan, pinklawan, mga kababayan, pati na rin yung kanyang mga kalyado at alagang mga komunista na mga taga-bundok, ikaya daw po nila talunin itong si Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan, ilang bisis na po na pinopush nitong si Risa Hontiveros sa mga survey ang kanyang sarili. Pero mantakin mo, kahit 10% lamang sa mga Pilipino ay hindi po suportado itong si Risa Hontiveros. Abay, mas mataas pa nga itong si Rapi Tulfo at si Leni Robredo na ngayon ay dinidinay pa yung kanilang pagtakbo na presidente sa 2028. Pero si Risa Hontiveros, talagang maingay ito ngayon. Tingnan mo yung survey ni Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan, si Vice President Sara ay pinupuno nila ng mga propaganda, paninira. Lalong-lalo na dito po sa confidential fund na walang katapusang issue mula noong 2023. Nasabi nga ni Vice President Sara, hindi siya natatakot at handang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, lalo na po sa usapin ng confidential fund. So, recycle, ito ngayon, pinafile na naman na sa kanya. At syempre, yan ang kanilang gagamitin. Tuloy-tuloy yan. Sabi ko nga doon sa mga nagko-comment, no, na ma-impeach daw nila si Sara, hanggang 2028 pa po yan na magpapatuloy ang kanilang ginagawang issue, ang pagpapainit nila ng issue ng confidential fund against kay Vice President Sara. And si Risa Hontiveros, mataas ang kumpiyansa na kaya niya daw talunin po itong si Vice President Sara. Sino ba sila? Iilan lang po ba sila ngayon, mga kababayan po natin, yung naniniwala sa kanilang katarantaduhan? Ang ingay po sa usapin ng West Philippine Sea. Ang ingay pagdating sa usapin ng China. Pero pagdating po sa usapin ng flood control, tahimik. Hindi nga nila mabanggit-banggit ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos na tinuturong di umano'y mastermind sa pagnanakaw ng flood control project. Napakatahimik po. Napakatahimik sa mga sundalo na pinatay ng mga NPA. Napakatahimik sa mga kabataan, ordinaryong Pilipino na biktima ng mga adik. Pero pagdating po kay Kian de los Santos, abay, ginawa pang santo. Pagdating po sa mga namatay na mga adik noong war on drugs, pinoprotektahan pa nila. So, nasaan yung interes nitong si Risa Hontiveros? Nasa majority ng mga Pilipino na ayaw na talamak ng krimen at droga o sa mga kriminal, drogista at mga komunista. Risa Hontiveros, para kanino ka ba talaga? Ingnan muna natin ang kanyang interview, mga kabayan. Ma'am, despite the many controversies of the Duterte, the confidential funds, the impeachment, the Hague detention, do you believe you can slay her? In a manner of speaking. Of course, in a manner only. I believe the opposition can slay even her. I believe the opposition. Iputsang gala. Di ba kayo yung sinasabi nyong kasama ngayon sa administrasyon ngayon? Paano kayo naging opposition? Nandiyan kayo ngayon naka-position sa Senado. No? Paano kayo naging opposition? Di ba? Nakaalyado nyo na nga po ngayon si Bongbong Marcos. So, opposition pa ba kayo? Di ba? Kayo nga ngayon, protektado nyo si Bongbong Marcos. Paano kayo naging opposition? Mapagkunwaring opposition. Yun dapat yung term para kay Risa Hontiveros. At ang tanong, kung kaya ba nilang slay, talunin si Vice President Sara, hindi niya masagot na opposition ang kanyang ginagamit. Anyway, si Risa Hontiveros, no, lagi nilang dinidiin si VP Sara sa usapin ng confidential fund na puro allegation lang. Pero kapag siya naman ay sinisingil ng sambayan ng Pilipino, kamusta na kaya yung issue ni Risa Hontiveros sa pondo ng PhilHealth, mga kababayan? Naayos na kaya yung issue ni Risa Hontiveros sa pondo ng PhilHealth na hanggang ngayon ay hindi pa yan tapos? Dahil di umano, gumanda lang si Risa Hontiveros, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, dahil sa pera ng PhilHealth. Candidature.
And that's why I'm open or willing. The opposition is working hard on uniting because it's only if we unite that we will have a fighting chance. But if we unite and if we campaign smarter, if we reach out, accompany, listen. Yung sinasabi nila na campaign smarter, ito po yung pagpapakalat ng fake news sa usapin ng confidential fund. Ito po yung pagpapakalat ng disinformation against po kay Vice President Sara at paggamit kay Kian De Los Santos. Yan po ang sinasabi nilang smart campaign. At yung mga kaalyado niya, alaga niya, na mga aktivista at komunista. Yan po yung tinatawag niya na smart campaign. Pero pagdating po sa pangakampanya para i-introduce ang kanilang sarili, wala na. Dahil unang-una, alam na ng taong bayan kung anong klase itong si Risa Hontiveros. Mantakin mo ha, makikipagdebate ka kay Senator Marcolita. Hindi mo nga kaya makipagdebate kung wala kang kondiko. Hindi mo nga kaya makipagdebate kung wala yung matalino mong assistant at abogado sa likod. So, yan ba yung magiging presidente? Diba? Yung pa-virgin, no? Nagtatago, kunwari malinis. Kamusta na kaya si Liamas, Risa? To hear, act on what Filipino citizens and voters are saying and will be saying for the next 2.5 years. We can stay here. Is the opposition fragmented at the moment? Okay lang yan, Risa Hontiveros, no? Wala namang masamang mangarap. Mangarap ka, malay mo, no? Ikaw yung susuportahan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Diba? So, maganda yan. At mangarap ka lang. Tingnan natin kung dapat magkakaisa kayong lahat. Hindi kayo opposition, no? Kayo yung administrasyon. Dapat magkakaisa kayong lahat para matalo nyo si VP Sara. So, yung mga nag-ambisyon, kagaya itong si John Vic Remulla, dapat sabihin mo na sumama na lang sa inyo. Si Gibo Teodoro, no, lumulutang din po yan. Si Gibo Teodoro, natatakbo daw. Hindi dapat i-convince nyo po yan na sumama po sa inyo para medyo malakas naman kayo. Isama nyo na rin si Manny Pacquiao. It's not that it's fragmented, it's that we need to consolidate even more than we were able to in 2022. I think we did so more in the midterms in last year. So, okay yan mga kababayan po natin, no? Magsanib puwersa po sila. Kagaya ng sinasabi mga kababayan natin na itong si Trillanes. So, dapat magsanib puwersa na sila, sama-sama na sila lahat mga kababayan po natin. And tingnan natin, no? Tingnan natin kung kaya nilang talunin itong si Vice President Sara. Kasi yan ang kanilang inaambisyon, mga kababayan natin, na kaya nilang talunin si VP Sara. And ano ba yung issue nila? No? Paulit-ulit na confidential fund. Wala silang ibang maakusa kay Vice President Sara. And sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, walang ninakaw ang Vice Presidente natin. Kaya tingnan mo, no? Napakataas ng kanyang ratings. Dahil sa kabila po ng paninira, si VP Sara, maliit man ang pondo na ibinibigay, ginigipit ng mga magnanakaw, ipatuloy po yung pagsiservisyo. Di ba? Puntahan natin mga kababayan, itong interview naman ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, ulitin natin, walang ninakaw yung ating VP Sara Duterte. At bakit sila natatakot? Dahil sigurado, itong mga oligarko na nagbibigay ng protection kay Risa Hontiveros sa lahat po na mga naninira kay Vice President Sara. Mantakin nyo yung PR firm na naninira kay Vice President Sara, ang may-ari ay isang bilyonaryo. So ganyan po ang kanilang ginagawa ngayon para lang masira ang ating Vice Presidente. Pero sabi nga, walang ninakaw si VP Sara. Totoo naman yan. No matter what they say about Sara Duterte, hindi naniniwala yung mga Bisaya na nagnakaw si Sara. At saka even lawyers, confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Sabi ng... Di ba? Ang ingay nila sa 125 million confidential fund, lahat may resibo. Ang kuwa, nagsasabing malinis ang confidential fund ni Vice President Sara.
Paano ninakaw? Dapat ang unang magsasalita dyan at magsasabi kung may ninakaw si Vice President Sara ay ang Commission on Audit. Dahil sila po ang ahensya ng gobyerno na nagsasabi kung may ninakaw ka o wala. Hindi yung mga komunistang rebelde at taga-bundok. Nakaliado ni Risa. Oo, may unmodified opinion sila. Opo. Kanina lang. Wala namang nakukuha problema. against siya. Oo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos. Kasi COA commissioner ako eh. Opo. Eh di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, eh di mag-refund siya. Yun naman talaga ang rule. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, eh siyempre abulin siya ng gobyerno. Opo, dun siya kakasuhan. Yun lang. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Diba? Yung nag-ghost project siya, wala. Tama, wala. Di ba? So, napakaingay nila dyan. Yan ang confidential fund na paulit-ulit na binabato po nila. Pero kung patas po sila, mga babayan po natin, sa usapin ng confidential fund, yung confidential ni Bongbong Marcos, 4.5 billion, and sa lahat pa na ahensya ng gobyerno, dapat isa publiko nila. Sabay. Di ba? Again, mga babayan po natin, sabi nga nito ni Rowena Quanzon, kung may ninakaw, dapat ang COA po ang magsasabi. Hindi po sila, no? At gamit po yung paulit-ulit, fabricated, ibinasura na nga, na complained kay Vice President Sara, ito na naman yung ginagamit nila ngayon. Paulit-ulit po mga kabayan po natin. At dahil ang Supreme Court ay naninindigan kung ano ang tama, anong tinatakot nila ngayon? Ang Supreme Court. Tinatakot nila yung mga justices na bumoto kontra sa impeachment ni Vice President Sara na kaya daw po nilang i-impeach. Di-impeach nyo lahat. Tapos si Risa Ontiveros na lang, si Tuta Soto, Erwin Tolpo, at si Remulla, yung gagawing justices. Sila na lang yung maging miyembro ng Supreme Court. Di ba? Mga kabayan natin. Okay, punta tayo sa ibang issue. Sabi ni Claire Castro, ang impeachment complaint daw against kay Bongbong Marcos ay maapektuhan daw po ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi lang daw po si Bongbong Marcos ang apektado dito, kundi ang ekonomiya ng ating bansa. At pinagmamalaki pa ni Claire Castro na hindi daw nababahala or natatakot itong si Bongbong Marcos sa impeachment na pinafile sa kanya. Siyempre, paano po matatakot si Bongbong Marcos kung ang impeachment na pinafile sa kanya ay alam niya na ang kalyado niya mismo ang nag-file dahil ito po ang tinatawag na impeachment. At kung pagdating naman po sa ekonomiya, tandaan natin mga kabayan, wala pang impeachment. Simula pa lang ni Bongbong Marcos, ang isang taon niya po, wala siyang ginawa para iangat yung ating ekonomiya. Lalo pang bumagsak. Dahil imbis na mag-focus po sila sa pagpapaganda ng ating ekonomiya, abay inuna nila ang mga Duterte. Inuna nilang sirain si Vice President Sara at nagnakaw sa kaba ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost project, substandard, insertion, ayuda na napupunta sa kanilang bulsa. Yan mali-malitang pera po ang napunta kay Martin Romualdez and kay Bongbong Marcos. At ang kay Sandro Marcos na isa po sa pinakamalaki ang kanyang budget allocation kasama po sa Cabral Files. Mantakin mo, imbis na pagandahin yung ekonomiya, nagnakaw sila. So ngayon sabihin ni Claire Castro, apektado daw yung ekonomiya dahil sa impeachment kay Bongbong. Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So, nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya, dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero, nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Mga kababayan po natin, ekonomiya pa rin yung ginagamit nilang palusot to. Pero wala na pong maniniwala dito po kay Claire Castro, mga kabayan po natin. Paano ekonomiya? Wala pang impeachment, no? Bagsak na po yung ekonomiya natin. Di ba? Nag-withdraw na yung mga investors. At yung mga investors, takot pumunta dahil may allegation na yung presidente ay bangag. May allegation na yung presidente ay magnanakaw. Hindi po nila yan napatunayan na mali ang mga allegations sa kanila. Kundi, palusot lang ng palusot. So parang masasabi natin ngayon, impeach me. Para may magagamit po kami na issue na palusot para po sa pagpapatuloy ng pagbagsak ng ekonomiya.
So parang impeachment. Para kung may ibabato sa kanila, sasabihin nila, dahil yan sa impeachment na pinel sa akin, kaya bumagsak ang ekonomiya. Mr. President, bakit wala pong investors? Dahil po sa impeachment yan. Kaya wala pong investors na pupunta. Napakalaking kalokohan yan. Mga kababayan po natin. At aminin dapat ng palasyo na incompetent at sa sakit ni Bongbong Marcos ngayon na malala na, sabihin niya na hindi niya na kaya na maglingkod sa bayan. Hindi lang po yan, mga kababayan natin, ha? Diba? Ito, puntahan natin ito, mga kababayan po natin. Yung mainit na pinag-uusapan ngayon, kung gaano katotoo, no? Dahil hindi po nila dinideny itong iskandalo di umano nitong si Bongbong Marcos. Ayan. So, nagsalita na rin po si Congressman Pulong Duterte. Sabi nga ni Congressman Pulong, ang taong bayan ay nagmamasid at sa isang demokrasya, ang pagtatanong ay hindi pag-atake, kundi aligasyon ng liderato na sumagot. Ito po, mga kababayan natin, no? Allegation ng Trisam. Allegation, mga kababayan, ng di umano'y bisyo ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. It's too big daw, mga kababayan po natin. Ngayon may lumalabas na video. Ang sabi po ng isang vlogger na nakabase po sa Amerika, sige, kasuhan niyo ako. Hanggang ngayon, hindi po siya kinakasuhan. At tayo sumagot, ng palasyo. Pero trending na po yan, no? Kitang-kitang nakahubad si Bongbong Marcos, si Liza Marcos, at may kasamang ibang tao. So, anong ibig sabihin yan, mga kababayan natin? Alam niyo na yan. Kayo na pong bahalang humusga. At bakit hindi nila magawang kasuhan itong si Dinches sa mga nilalabas niya na mga litrato at mga video. Kaya sabi po ni Congressman Paulo Duterte, hindi po ito pag-aatake. Ito po ay pagtatanong na nasa kanila na kung paano nila sagutin ito at ipaliwanag. At marami pong nagtatanong online sa AI, kung ito ba ay AI, ito ba ay deepfake. Sinasabi nga na authenticated ang video ito. Kaya Marcos, Liza, Bongbong and Liza, nasa inyo na po yung pagkakataon para patunayan na mali po. At kung totoo man, mga kababayan, na pera ng taong bayan ang nilulustay para sa kanilang bisyo, yun po yung hindi katanggap-tanggap. Ulitin natin, wala tayong pakialam sa personal nila na buhay kung sila po ay wala sa gobyerno. At kung ang kanilang ginagamit sa paglulustay ay hindi pera ng taong bayan. Kaya grabe yung pag-atake nila kay Vice President Sara para ma-divert nila ang issue at mapalabas na sila ay malinis. Pero wala na pong naniniwala sa kanila, mga kababayan po natin. At sa usapin na mga ganitong klaseng pagkahamon, ganoon din ang ginawa noon ni Miss Cathy Binag, di po ba? Nung sinabi niya na addict din ang pamilyang ito. Sabi niya, kasuhan niyo ako. Hindi siya kinasuhan. Diba? Pero yung iba, ang bilis nilang magkaso, ang bilis nilang mag-fight. Ang bilis ipatawag sa NBI. Itong litrato lang, no? Nang lumalabas na medical result di umano ni Bongbong Marcos sa tunay na kanyang kalagayan at sakit. Pinapatawag ng NBI ang ilang mga vloggers na nagpakalat nun. Ako, nagtanong lang ako nun. Sinabihan ako na nagpapakalat ng disinformation. Nagtanong lang ako. Diba? Kaya ang sabi ng vlogger na kanilang kini-question at di mapatawag sa NBI, ipapasumon, kung mali ang medical result, ilabas nyo ang tunay at totoo. Pero hindi rin sila sumagot. Mga kababayan po natin, no, nasa kanila yung baso ngayon. Galawin nilang baso. Sagutin nila kung totoo o hindi. Tama ang sinasabi. Kasuhan nyo ako para ilalabas ko yung aking patotoo patungkol dito sa hubad-hubad na mga litrato ng 3 tao na magkasama. At ang isa daw dyan, si Bongbong Marcos. Kabayan, ito lang po yung ating update. Kayo na pong bahalang humusga. Siyempre bukas po ang ating comment section para sa inyong komento at opinion. Mabuhay.